At syempre, wag na ho muna nating patagalin pa. Dumako muna tayo sa ating segment na Sagot Kita. Legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot Kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot Kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, first question natin galing sa cellphone number ending in 3016. Attorney Danny, pakipaliwanag naman po ang ibig sabihin ng force majeure at kung maaari ba itong gamitin ng ating mga senador para hindi umattend physically sa sesyon. Ano, mainit ho yan pinag-uusapan kung ano yung definition ng force majeure, no? Force majeure ho yan yung sinasabi ho natin. At ayan nga ho. Ang force majeure ho, isa ho itong civil code concept. Civil code concept ho ito, no? Na kung saan ho yung mga contracting parties, ho, kapag ho ito ay iginiit ho nila, ay maaari ho silang makaiwas, no, sa responsibilidad o di kaya naman ho ay makawala sa isang kontrata. So ano nga ba ho yung force majeure? Itong force majeure ho na ito ay ito yung mga pangyayari na hindi inaasahan. O kung inaasahan man ay hindi ho ito mapipigilan. So ayan ho yung definition ng force majeure ho natin sa ating civil code. So ano ho yung mga halimbawa ng force majeure? So strictly speaking po, iba po yung force majeure doon sa tinatawag nating fortuitous event. Kasi pag tinawag nating fortuitous event, ayan ho, fortuitous event, ito po yung mga acts of God na sinasabi ho natin. So acts of God, katulad na lamang ho, lindol, ayan ho, bagyo, tsunami. Ayan ho yung mga acts of God na tinatawag ho natin. At mayroon din naman ho tayong tinatawag na force majeure. Ito ho yung may mga human intervention. Katulad na nga lamang ho nitong lockdown, ayan, strike, war, digmaan. Ayan ho, yan ho yung mga tinatawag nating force majeure. So, kaya lang ho dito sa ating jurisdiction ho, itong force majeure at fortuitous event, ito ho ay ginagamit interchangeably. So yun ho ang ibig sabihin ho niyan. Interchangeably ginagamit ho itong force majeure at itong fortuitous event. So kaya ayan ho, ganyan ho yan. So ano ibig sabihin nun? Kapag ho iginiit ho ng isang contracting party yung fortuitous event or force majeure, ay maaari ho siyang masuspinde ho yung kanyang mga obligasyon ho sa isang kontrata o di kaya ho yung pag-deliver ho ng isang bagay doon sa kabilang contracting party. Halimbawa ho, sinasabihin ho natin merong isang catering business nga ho, no? Sila ho ay kinontrata ho iyan para ho naman ay makapag-cater sa isang kasal. Ayan ho. Kaya lamang ho, nung araw nung kasal, nung sila ho ay papunta na ho doon sa mismong venue ng reception, ay bigla hong lumindol. Ayan ho, lumindol, gumuho ang tulay at hindi na ho sila nakapunta doon sa kanilang reception na dapat ay pupuntahan. So yan ho ang ibig sabihin ho niyan. Ibig sabihin ho yung catering business, maaari ho niyang sabihin na may force majeure o fortuitous event nga ho, yung paglindol at pagkasira ng tulay dahil nga kaya ho hindi sila nakapunta doon sa kasal at hindi ho nila na-perform yung kanilang obligasyon. So kung mapatunayan ho sa korte na talagang force majeure or fortuitous event ho yan, ay maaari ho silang hindi na ho managot doon sa kanilang obligasyon doon sa kontrata. So kailangan lamang ho ay unang-una wala hong independent ho of the human will itong nangyaring force majeure. Ibig sabihin ho wala hong partisipasyon yung alinman sa mga contracting parties para ho talagang matawag na ito ay force majeure. Pangalawa ho, yung sinasabi ho natin, dapat ho ito ay isang pangyayari na hindi inaasahan o kung inaasahan man ay hindi ho ito mapipigilan. Ang ikatlo naman ho ay dapat ho wala hong contributory negligence, yung alinman sa mga partido para ho maigiit itong force majeure ho na ito. Ibig sabihin ho, kung katulad ho dun sa catering business kanina, ay talaga ho naman sila ay late
ay dapat ho pinapunta ho sila doon alas 10 pero pumunta ho sila ay mag-aalas 12 na tapos lumindol ho noong mga panahon na yun ay hindi na ho nila maaaring igiit yung force majeure kasi ho talaga hong late sila, meron silang contributory negligence. At ang pinakamahalaga ho doon sa mga elemento ho nitong force majeure ay kailangan ho ay meron ho talagang physical o legal impossibility para ho hindi ho magampanan yung sinasabi nating kontrata. So ibig sabihin ho, dapat ho, doon sa example natin, dapat ay yung tulay ay talagang naputol o gumuho at wala na hong ibang ruta para ho sila ay talagang makapunta doon sa kasal na kailangan ho nilang i-cater, no? So yan ho yung sinasabi natin. Dapat meron hong physical or legal impossibility para ho sila ay hindi ho makapag-fulfill ng kanilang mga obligasyon. At hindi ho sapat na ito ay mahirap lamang o di kaya mas mahal ho yung naging bilihin o yung naging presyo ng kanilang mga kailangang i-deliver. So dapat ho talaga merong physical or legal impossibility para ho ma-fulfill yung kanilang obligasyon in the normal course of business. So paano ho yan mag-a-apply dun sa Senado? Ngayon, nung sinasabi ko kasi ni Senator Robin Padilla, ang force majeure daw ho na sinasabi niya ay yung war, yung digmaan nga ho dito sa atin dito sa Middle East, no? Sa pagitan ng Iran at ng Amerika at ng Israel. Sinasabi din niya yung oil price increase, ayan ho, yung super El Nino, ay eto ho mga ganito ay talaga namang force majeure, no? Sinabi nga ho natin yung war, digmaan. Ayan ho, di kaya naman ho yung mga kalamidad. Pero ho kasi dapat hong iwasto natin yung paggamit dun sa force majeure, no? Ito ho bang force majeure na ito ay nakaka-apekto ho ba sa kasalukuyan? So ibig sabihin ho, kung gusto ho nila mag-online, halimbawa mag-online ho sa Senado, no? At hindi ho mag-report doon sa sesyon, ay dapat ho yung force majeure ay talagang nakaka-apekto ho doon sa kanilang environment. O yun nga ang sinasabi natin kanina, meron hong impossibility para ma-perform ho nila yung kanilang mga tungkulin. So halimbawa ho niyan, kung nakarating ho dito yung gera sa US at Iran at ang pinapasabog na ho itong ating bansa, wag naman ho, pinapasabog ho tayo. Ayan ho, di kaya yung Senate building ho, pinasabog ho, ayan. At nawala na ho yung Senate building, sumabog na. At kunyari naman ho ay nagkaroon ng mga kalamidad o lindol. At yun nga ho, at may impossibility na ho para kung magampanan nila yung tungkulin nila, makapag physical on-site sila sa kanilang sesyon doon sa Senado, ayan ho, matuturing na ho nating force majeure. So ang pinakamalapit lang ho na force majeure in recent history na maituturing ho natin ay yung COVID-19 pandemic. Dito ho, di ba, nagkaroon ho ng mga lockdown. Ayan ho, bawal ho tayong lumabas, di ba? At kaya ho, yung physically, hindi ho pwedeng nagawa ng mga senador yung kanilang mga tungkulin on-site. Kaya ho sila nakapag-video conferencing noong mga panahon ho na iyon. Kasi ho talaga, iyon, malinaw na force majeure. Meron ho talagang impossibility para magampanan ho nila yung kanilang mga tungkulin under normal circumstances. At dahil ngayon, dun ho sa pandemic at meron ho mga lockdown. Pero kung sinasabi ho natin ngayon sa kasalukuyan at sa awa naman ho ng Diyos, ay wala namang force majeure para ho ma-justify itong sinasabi ho nating online o hindi pag-attend ng mga senador dito sa kanilang mga sesyon. At syempre hindi naman ho natin sinasabi na bawal ho silang mag-online o video conferencing. Nakalagay lamang kasi ho doon sa kanilang Senate rules, Rule 41 ho yan, kung di ako nagkakamali, ay nakalagay ho dyan ay national emergency o force majeure. Yan ho yung mga dahilan kung saan hindi ho sila maaaring makapag-attend sa sesyon, no? So yan lang ho yung mga dahilan. Kaya ho pinipilit isingit yung force majeure nga ho, yung digmaan ho sa Iran at US na nasa Middle East. Pero ayan ho, yun nga ho yung mga dahilan. Kung sila ho yung makakapagpasa ng rule na pwede ho sila via video conferencing, online conferencing, yung pagboto ho ng mga senador ay pwede ho dyan kahit wala hong force majeure o national emergency, ay ayun, syempre ho, papasok na ho yan. So depende lamang ho yan kung makakakuha sila ng sapat na bilang ng boto para kung maipasa yung ganyang klaseng rule. Pero kung sa ngayon ho, ang rule ho nila ay batay lamang ho sa national emergency, which is wala naman ho tayong national emergency, wala rin ho tayong force majeure na ma-applicable ho dito sa Pilipinas sa kasalukuyan, ay masasabi ho natin hindi ho pwede yung argumentong ho na iyon na pwede silang hindi pumasok o mag-online voting na lamang dahil ho sa force majeure. Dahil ho sa kasalukuyan, wala pa hong force majeure na nakakaapekto dito sa ating bansa.